Lahat ng katotohanan ang gagaling sa Diyos. Tingnan natin yung katotohanan nasa Diyos muna. Doon sa 2:11 ng unang Timoteo hanggang 14, ganito nakasulat doon. Ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang, saka si Eva. Nakakaalam ng lahat ng kabutihan, pinanggagalingan ng lahat ng katotohanan, inuna niya yung lalaki sa paglalang. Kasi kailangan niyang maiuna yung lalaki sapagkat gagawin niyang presidente ng babae. Ang sabi, ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Sinishare ko po dito yung ang babae ba dapat mamuno. Lagi ko pong sinasabi to kasi marami kong makakilalang babae na namumuno. Akala po siguro nila sila ay aking binabatikos pero hindi. Kundi pasakop lang po sila sa Diyos at godly principle na maging pangunahin ang lalaki pagka ang pinag-uusapan mga bagay na relihiyoso o pangrelihiyon. Hindi pinahintulot sa babae na siya ang mamuno sa lalaki, kapatid, Ngayon, yan kasi ang kalooban ng Diyos. And nobody is more knowledgeable than God. Kung gusto nating kumuha ng diwa or the spirit of truth, sa Diyos tayo susunod. Sino uunahin natin? Sino lalagay natin? Hindi ba ang lalaki? Dahil lalaki ang binigyan ng Diyos ng unang-una. Ang mga apostol, wala namang apostola. Ha? Sa Biblia ba may mababasa kang obispa o apostola? Yung matataas na mga tungkulin sa loob ng church. Puro lalaki nandyan . In fact, nung maglagay siya ng isang general and overall leader of the church, sa hula pa lang in-emphasize na lalaki ilalagay niya . Basahin natin sa Isaiah 9:6-7. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Sa hula pa lang si Kristo .